pinakamatalinong boss sa Amerika. Kinokolekta niya ang lahat ng tinatapon na dahon ng pinya na hinahayaan lang ng iba at itinatanim niya ito sa lupa. Noong una, parang walang saysay ang ginagawa niya. Pero ang ginawa niyang iyon ang nagdala sa kanyang $60 milyon dahil libre niyang nakuha ang isang buong pineapple farm. Kapag hinog na ang mga pinya, agad itong inaani ng mga manggagawa. Kailangan ng maingat na paghawak sa buong proseso dahil ang mga dahon ng pinya ay matutulis at maaaring makatusok sa balat. Malalaki at matatamis ang mga pinya at ang mayamang tropikal na amoy nito ang pinakamalakas na marketing tool ng boss. Pero heto ang nakakagulat. Hindi niya ibinebenta ang mga pinya. Sa halip, ipinapadala niya ang mga ito sa isang pabrika. Doon, inaalis ng mga manggagawa ang balat at ang natitirang laman ay maingat na pinoproseso. Pagkatapos nito, pinatutuyo ang pinya gamit ang mga pinakatradisyonal na paraan. Ang resulta, pineapple chips na hindi lang masarap, kundi puno rin ng bitamina at mineral. Ang lasa nito ay parang pinaghalong malambot na candy at jelly. Maasim-asim at ito ang pinakamatalinong boss sa Amerika. Kinokolekta niya ang lahat ng tinatapon na dahon ng pinya na hinahayaan lang ng iba at itinatanim niya ito sa lupa. Noong una, parang